Ang lihim ng tagumpay. Ako si Ann Smith, 32 anyos, at hindi ko akalain na tatawagan ako sa HR sa isang ordinaryong umaga ng Martes. Ang gulo sa tiyan ko ay biglang naging yelo nang makita ko ang kapatid kong si Greta, ang boss kong si Richard, at ang best friend kong si Denise na nakatingin mula sa kabilang hallway na may kakaibang mga ekspresyon. Alam kong may mali. Ang seguridad ng aking lihim na pagmamay-ari ng kumpanya ay biglang naging parehong isang kalasag at isang pasanin habang ang mga salita ng HR director ay nagwasak sa aking mundo. You're terminated. Effective immediately. Kung naranasan mo ng matrader ng mga pinakamalapit sa'yo, mag-comment ka kung saan ka nanonood at subscribe para malaman mo kung paano ko binaligtad ang mga sumubok na durugan ako. Lumaki akong responsable. Si Greta, 3 taong mas bata, ay parang gininto ang anak, maganda, kaakit-akit, at palaging nahuhuli ang atensyon ng aming mga magulang kahit na hindi ito nahihirapan. Kapag nahihirapan si Greta sa math homework, agad silang kumukuha ng tutor. Samantalang ako, na kailangan ng tulong sa advanced calculus, sinabihan lang na, kayanin mong mag-isa yan. Umiikot ang pattern na ito sa buong kabataan namin. Ang kahit na pinakamaliit na tagumpay ni Greta ay ipinagdiriwang sa mga dinner out, habang ang mga academic honors at sports trophies ko ay nakakakuha lang ng mabilis na tango at puri. Huwag kang magkamali, mahal ko ang kapatid ko. Komplikado ang relasyon namin, halong pagmamahal, pagkakabig, at tahimik na kompetisyon. Pero ang mga unang taon na iyon ay nagturo sa akin ng mahalagang leksyon, sa huli, tanging sarili ko lang talaga ang maaasahan ko, habang si Greta ay umaasa sa walang patid na suporta ng aming mga magulang. Maaga akong nag-develop ng independensya at galing sa negosyo, nag-umpisa ng neighborhood tutoring service sa edad na 14 at namamahala sa sarili kong stock portfolio sa edad na 17. Lalong lumawak ang aming mga landas sa kolehiyo. Nagtrabaho ako ng 2 trabaho habang kinukuha ang business degree ko, at pagkatapos, nakakuha pa ng scholarship para sa MBA ko. Si Greta naman ay parang naglalakbay mula sa 3 magkaibang major bago nakapag-settle sa communications. Ang kanyang edukasyon ay pinondohan ng aming mga magulang. Sa mga family gatherings, tuwang-tuwa si Greta na nagkukwento tungkol sa mga sorority stories niya habang ang mga academic achievements ko ay nakikita lang nila ng may mga ngiti at mabilis na pagbabago ng topic. Nagsimula ang karera ko sa mga tipikal na entry-level struggles, pero walang sawa akong nagtatrabaho, nagpalipat-lipat ng mga kumpanya para makakuha ng iba't ibang karanasan. Laking pagbabago ng lahat nang makilala ko si Victoria Wheeler, isang marketing pioneer na naging mentor at champion ko. Nakita ni Victoria ang isang bagay sa akin na hindi nakita ng iba, hindi lang ambisyon kundi isang pananaw. Naiintindihan mo kung ano ang madalas na nalalampasan ng mga marketers, sabi niya sa akin isang araw habang kumakain. Sa likod ng bawat data point ay isang tao na nagdedesisyon base sa emosyon at pagkatapos ay pinapaniwalaan ang sarili gamit ang loika. Ang mentor-mentee relationship naming ito ay umusbong sa pagkakaibigan, kaya't lalo itong nakasakit ng ibulalas ni Victoria ang diagnosis niyang may terminal na kanser na may 6 na buwan na lang na natitira. Wala akong tagapagmana, gusto kitang imongkahi, sabi niya. Gusto kong ibenta sa iyo ang Pinnacle Marketing, hindi dahil kaibigan kita, kundi dahil ikaw lang ang taong pinagkakatiwalaan kung pahalagahan ang nagawa ko. Ang kasunduan ay kakaiba. Gusto ni Victoria na maintindihan ko ang kumpanya mula sa ilalim bago ako mag-take ng visible leadership. Tuldok. Ang legal na estruktura ay nagbigay sa akin ng majority ownership, pero may special clause na nagpapanatili ng impormasyong ito na pribado sa loob ng 3 taon, kung saan tanging ang abogado ng board ng kumpanya lang ang nakakaalam ng kasunduan. Ilagay ang kumpanya sa isang private trust. Minsan, ang pinakamahusay na pamumuno ay nanggagaling sa pakikinig kaysa sa pagsasalita, sabi ni Victoria. Kailangan mong magtrabaho mula sa ilalim. Sa totoo lang, kapag dumating ang panahon, malalaman mo kung ano talaga ang kailangan ng Pinnacle. Pagkatapos pumanaw ni Victoria, tinupad ko ang kanyang mga nais. Ipinahayag ko ang ibig sabihin ng pagmamay-ari sa kumpanya. Nag-apply ako para sa posisyon na marketing executive sa Pinnacle sa pamamagitan ng normal na proseso. Ang mga credentials ko ay nagdala sa akin ng trabaho dahil sa kakayahan at sa nakaraang 3 taon, nagtrabaho ako ng masigasig, kumita ng mga promosyon habang natutunan ang bawat aspeto ng operasyon ng kumpanya. Ang pinakamalapit kong kaalyado sa Pinnacle ay si Denise Cruz, isang brilliant na strategist na may matalas na wit at tila walang katapusang enerhiya. Nagbond kami sa mga late nights habang tinatapos ang isang crucial pitch para sa kliyenteng nag-aalaga ng athletic wear.
Lalong lumalim ang aming pagkakaibigan sa pamamagitan ng mga pagsubok, sinuportahan ang isa't isa sa mga masakit na diborsyo ni Denise, at ang atake sa puso ng aking tatay, mga setback sa karera at mga tagumpay. Ang aming Thursday wine nights ay naging sagrado, isang puwang para sa mga walang filter na usapan tungkol sa lahat mula sa workplace politics hanggang sa mga kalokohang nangyayari sa aming mga date. Isa ka lang sa mga tao sa lugar na ito na tiyak kong mapagkakatiwalaan, umamin si Denise sa isa sa mga gabi na iyon. Ang katotohanan na hindi niya alam na ako ang may-ari ng kumpanya ay laging nagiging bittersweet, pero nagbigay ako ng pangako kay Victoria. Nagsimula ang propesyonal na relasyon ko kay CEO Richard Townsend ng positibo. Isang dating finance executive na kilala sa pag-turnaround ng mga kumpanya, kay Richard, mukhang humanga sa work ethic ko at mga innovative campaign. Ang unang 2 taon ko ay nagdala ng mga exemplary performance reviews at lumalaking mga responsibilidad. Laging lumalagpas si Ann sa inaasahan, sabi sa second-year evaluation ko. Ang kanyang strategic thinking at execution ay tuwirang nakatulong sa 22% na pagtaas ng revenue sa Northeast Region. Pagkatapos magtapos si Greta sa kanyang communications degree, nahirapan siyang makahanap ng makabuluhang trabaho. Matapos ang 6 na buwan ng temporary positions at patuloy na padalos-dalos na reklamo sa aming mga magulang, nag-alok akong tumulong. Pwede akong magsalita sa Pinnacle, mungkahi ko habang nag-dinner kami sa bahay ng mga magulang. May entry-level position sa content team na baka bagay sa'yo. Nakita ko ang ningning sa mga mata ng aking mga magulang. Salamat, salamat, sabik na sagot nila. Mula sa likod, niyakap ako ni Greta ng tunay na saya. Ikaw ang pinakamabait na kapatid. Pangako, hindi kita bibiguin. Sa aking rekomendasyon, nakuha ni Greta ang posisyon bilang content coordinator. Tuldok. Tunay akong masaya na matulungan si Greta na simulan ang kanyang karera at proud akong makita ang kanyang profesional na paglalakbay na nag-uumpisa. Ang mga unang linggo ay tila maayos, si Greta ay humihingi ng aking payo, nagdadala sa akin ng kape tuwing umaga, at ipinapakilala ako sa mga katrabaho bilang, kamangha-manghang kapatid na nagbigay sa kanya ng trabaho. Akala ko ay tuluyan na kaming umaabot sa paglipas ng mga dynamics ng kabataan at nagiging balanse na kami bilang mature na individual. Paulit-ulit akong tinawagan ng mga magulang para ipahayag ang kanilang pasasalamat, at sa wakas, naramdaman kong lubos akong nakikita nila. Pero hindi ko alam na sa pagkakataong iyon, naimbitahan ko ang isang Trojan horse sa aking profesional na sanctuary. Sa unang buwan ni Greta, lumantad ang mga hamon ng kanyang kawalan ng karanasan. Napansin ko ang mga pagkakamali sa kanyang client presentation data at tahimik ko itong inayos bago pa man ito makita ng ibang tao. Nang malate siya sa deadline ng content para sa aming healthcare client, nanatili ako hanggang 8 gabi para matapos ito, sinabing sa account manager na nagkaroon ng miscommunication tungkol sa timeline. Sinagip mo ako, bulong ni Greta nang may pasasalamat habang pinipiga ang kamay ko. Nagsisimula pa lang akong matutong magmaneho. Naaalala ko ang aking matinding learning curve at masaya akong makatulong. Iyan ang dahilan kung bakit kami magkapatid. Sa kabila ng mga profesional na pagkakamali, flawless ang social integration ni Greta. Sa loob ng ilang linggo, siya na ang paborito sa opisina. Nagdadala siya ng homemade banana bread sa mga morning meetings, nag-organize ng happy hours, at inaalala ang mga kaarawan ng lahat. Si Greta ay palaging may natural na charisma, na umaakit ng mga tao gamit ang walang kahirap-hirap na charm. Isang kakayahan na minsang naiinggit ako. Ang ikinagulat ko ay kung gaano kabilis nagbonding sina Denise at Greta. Ipinakilala ko sila sa isa't isa, umaasang magkakasundo ang kapatid at ang best friend ko, pero hindi ko inasahan na magiging hindi sila magkahiwalay. Ang unang warning sign ay nang kinansela ni Denise ang aming nakatatag na Thursday wine night. In-invite ako ni Greta sa isang networking event kasama ang creative team, paliwanag niya, na tila nahahabag. Pwede naman nating i-reschedule para bukas. Ang isang pagkansela ay naging sunod-sunod. Nagsimula akong mapansin ang mga inside jokes sa kanila sa mga meetings, mga tahimik na sulyap at pinigilan na tawanan, mga hindi ko maintindihan. Nang tanungin ko sila tungkol dito, laging may mga vague na sagot. Oh, may nangyari lang sa happy hour, o, kailangan nandun ka para maintindihan. Ang interes ni Richard sa career progress ni Greta ay tila labis na namumuhunan para sa isang CEO na humaharap sa isang entry-level na empleyado. Nagsimula siyang dumaan sa desk ni Greta para sa mga casual na usapan, nag-aalok ng private mentoring sessions sa company strategy at iniimbitahan siya sa mga executive lunches na wala ako. Sabi ni Richard, mahalaga ang perspective ko bilang bago sa kumpanya, paliwanag ni Greta.
Akala niya, may bago akong pananaw sa nagbabagong demographics ng market. Ang unang malaking red flag ay lumitaw sa quarterly strategy presentation para sa aming pinakamalaking retail client. Scheduled na sanang mag-present si Greta ng content calendar, isang direktang gawain para sa kanyang papel. Sa gabi bago ang presentation, tumawag siya sa akin na nagpapanik. Sa tingin ko hindi pa sapat ang presentation ko, amin niya. Maaari mo bang tingnan? Naglaan ako ng ilang oras para ayusin ang kanyang presentation, nagdagdag ng mga strategic insights tungkol sa consumer engagement patterns at potential new market segments. Gumawa pa ako ng custom graphics para ipakita ang mga key points. Gamitin mo kung ano ang makakatulong, sabi ko sa kanya nang i-email ko ang file. Gusto nating ma-impress ang client sa presentation. Nagtaka ako sa aking nakita habang ipinresente ni Greta ang aking buong strategy section word for word, kasama ang mga specific recommendations ko tungkol sa pag-target sa suburban millennials nang walang anumang attribution. Mas masama pa, tinanggal niya ang pangalan ko sa contributor slide ng buong buo. Nang purihin ni Richard ang innovative thinking at strategic insight ni Greta na lampas sa kanyang karanasan, naghintay ako na aminin niya ang aking kontribusyon. Sa halip, ngumiti si Greta at pinasalamatan si Richard sa kanyang mentoring, sabay sabi, nag-aaral ako ng market trends sa aking libreng oras. Sa gabing iyon, natuklasan kong nawawala ang mga files sa computer ko, partikular ang research para sa isang darating na pitch sa isang malaking sportswear brand. Sinabi ng IT department na dapat ito ay system glitch, pero imposibleng ma-restore. Kailangan kong ulitin ang ilang linggong trabaho sa loob ng isang weekend. Nagsimula nang huminto ang mga usapan sa pagitan ni Greta, Denise, at minsan si Richard tuwing papalapit ako. Minsan, nagdadala ako ng kape sa conference room, malinaw kong narinig ang pangalan ko, kasunod ang tawanan bago biglang tumahimik ang silid. Basta pag-usapan lang, fans, paliwanag ni Denise, na halatang umiiwas sa aking tingin. Pagkatapos ng 4 na buwan, na-promote si Greta sa junior manager, isang advancement na karaniwang nangangailangan ng hindi bababa sa isang taon ng patunay na performance. Ang anunsyo ay dumating sa pamamagitan ng company-wide email, na nagha-highlight ng kanyang mga natatanging kontribusyon at likas na kakayahan sa pamumuno. Sa parehong linggong iyon, ang kilos ni Denise sa mga meetings ay nagbago ng malaki. Dati, laging sinusuportahan ng mga ideya ko si Ann, madalas siyang bumubuo dito o ipinaglalaban ito laban sa mga kritika. Ngayon, nanatili na siyang tahimik o mas masahol pa, nakakahanap ng mga pahiwatig upang suran ang mga ito. Siguro hindi ang approach ni Ann ang akma sa kasalukuyang direksyon natin, komento niya sa isang strategy session, kahit na masaya na niyang ina-approve ang parehong konsepto sa preparatory meeting. Nagsimula akong mapansin ang pagiging excluded mula sa mga email chains na direktang may kinalaman sa mga proyekto ko. Nagiging mga desisyon na walang input ko, at pagkatapos ipinresente bilang finalized nang makuha ko na. Ang mga kritisismo ni Richard sa trabaho ko ay tumataas, nakatuon sa mga maliliit na isyo habang hindi pinapansin ang mga substansyang nakamit. Kulangan ang report mo ng innovative touch na hinahanap namin, sabi niya sa isang comprehensive analysis na tumagal ng ilang linggo para i-prepare. Kinabukasan, nakita ko si Greta na ipinapakita ang isang pambihirang katulad na framework na tumanggap ng labis na papuri mula sa kanya sa isang client dinner. Hinayla ako ni Marcus, ang account director namin sa pharmaceutical account, na may nag-aalalang mga mata. Ayos ka lang ba, Ann? Parang iba lately, tanong niya. Siyempre, ikaw ang palaging pinakamalakas na strategist namin, pero nakakatanggap ako ng magkahalong mensahe kung sino ang nangunguna sa account natin. Pinanatili ko ang profesionalismo, idinadahilan ang mga pagbabagong ito sa bagong team structures, pero ang obserbasyon niya ay nagpatibay sa mga hinala ko na hindi ito paranoia. Ang pisikal na sintomas ng pagbabago sa aking status ay nang lumipat si Greta sa isang window office habang nandoon pa rin ako sa cubicle ko, sa kabila ng mas mataas kong posisyon. Ang pagbibigay dahilan ay kailangan niya ng privacy para sa mga tawag sa kliyente, kahit na ang client portfolio ko ay 3 beses na mas malaki. Ang huli at tiyak na katibayan ng sinadyang pagsira ay nang matuklasan kung may unauthorized access sa mga confidential client files ko. Ang system log ay nagpakita ng access mula sa credentials ni Denise. Paminsan-minsan, nandun siya sa mga meeting kasama sina Greta at Richard. Nang tanungin ko ito ay sinabi niyang, ito ay isang pagkakamali sa login tracking. Bakit ko naman pangangialaman ang files mo? Tanong niya na may nakasanayang inosenteng tono. Tuldok. Palagi naman tayong nagbabahagi ng lahat sa isa't isa, sabi ni Greta.
Pero matagal ko nang itinigil ang pagbabahagi ng lahat, nag-set up ng mga information traps na ngayon ay parang bumabalik sa akin exactly gaya ng ikinabahala ko. Nagdesisyon akong harapin ang aking mga alalahanin ng diretso, simula kay Greta. Inimbitahan ko siya sa dinner sa apartment ko, nagluto ng paborito niyang lasagna at gumawa ng komportableng atmosphere bago ko talakayin ang paksa. Napansin ko ang isang bagay na nakababahala, simula ko nang maingat sa mga meetings at presentations. Yung mga ideyang naibahagi ko sa iyo ay nagpapresenta ngayon bilang orihinal mong gawa. Halimbawa, ang retail strategy presentation. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Greta mula sa sorpresa patungo sa depensa. Seryoso ka ba ngayon? Dapat tinutulungan mo akong magtagumpay, sagot ni Greta. Tinutulungan kita, sagot ko. Pero may kaibahan ang mentoring at ang pagkuha ng credit para sa trabaho ng ibang tao. Inggit ka lang. Nagsimula na akong magtagumpay sa isang bagay, sagot niya na parang binaliwala lahat. Sa buong buhay ko, ikaw ang naging matagumpay, ang matalino, ang responsable. Nang magsimula akong umangat, hindi mo makayanan. Hindi ito tungkol sa kompetisyon, sinubukan kong ipaliwanag. Ito ay tungkol sa profesional na etika at respeto. Palagi kang kailangang mas mahusay kaysa sa akin, patuloy ni Greta na parang hindi ko siya kinausap. Hindi mo matanggap na binigyan ako ng pansin ng mga magulang natin, kaya kailangan mong magtagumpay sa lahat. Ngayon, hindi mo matanggap na baka mas gusto pa ako ng mga tao sa trabaho kaysa sayo. Umalis siya bago ang dessert, sinara ang pinto ng apartment ko, at naiwan ako na nagulat sa antas ng sama ng loob sa likod ng mga sinabi niya. Ang pakikipag-usap ko kay Denise ay hindi rin nakakagaan ng loob. Nagkita kami sa Westside Coffee, ang tahimik na kafe kung saan naglaan kami ng mga walang katapusang oras sa pag-strategize ng mga campaigns at pag-share ng mga lihim. Napansin ko ang pagbabago sa ating pagkakaibigan, sabi ko matapos ang mga balitaktak tungkol sa panahon. At sa ating profesional na relasyon. Parang umiiwas ka at minsang ini-undermine ang trabaho ko. Dahan-dahan niyang hinahalo ang kanyang latte habang hindi tumitingin sa akin. Sa tingin ko, paranoia lang ang iniisip mo. Busy lang ang lahat ngayon sa bagong organizational structure. Hindi ako nag-iimbento na na-exclude ako sa mga email chains o nadidismiss ang mga ideya ko sa meetings, patuloy ko. Siguro, masyado mong fine-personalize ang normal na dynamic sa workplace, mungkahi niya na may condescending na ngiti. Tuldok, sinabi ni Greta na napapansin niyang stress ka lately, sabi ni Denise. Ang casual na pagbanggit ng mga pag-uusap tungkol sa akin ni Greta ay nagpadama ng lamig sa akin. Kami ni Greta ay nag-uusap tungkol sa trabaho, sagot ko, minsan, oo talaga, dagdag ko, o dati, noong hindi pa siya nagkakaroon ng maraming pagbabago. Nakatitig si Denise sa kanyang phone, tila na distract. Siguro kung mas team player ka lang, gaya ng kapatid mo, hindi ka gaanong magiging isolated. Si Greta ay nakakabond ng lahat, hindi siya nagtatago ng mga ideya, malaya niyang ibinabahagi ang credit, patuloy niya. Shares credit. Ipinresente niya ang buong strategy ko bilang kanya. Sinabi niya na nagbigay ka lang ng ilang minor suggestions, sabi ni Denise na may dismissal na tono. Tingnan mo, iniisip ko, kailangan mong pagnilayan kung bakit ka threatened sa tagumpay ng kapatid mo. Hindi ito healthy. Ang nakatakdang meeting ko kay Richard tungkol sa mga alalahaning ito ay pareho ding nakakapagod. Matapos ang 20 minutong paghihintay na labis sa oras ng appointment, binigyan ako ng halos 10 minuto ng kanyang atensyon, interrupted pa ng mga urgent na tawag na tila may oras siyang hinahabol. May mga alalahanin ako tungkol sa dynamics ng team at information flow, nagsimula akong magbigay diin sa mga problema nang hindi ito gawing personal. Umupo si Richard na parang bored. Lahat ng organisasyon ay dumadaan sa mga pagbabago. Mahirap talaga ang pagbabago para sa mga taong sanay na sa kanilang mga paraan. Hindi ito tungkol sa resistance sa pagbabago, nilinaw ko. Ito ay tungkol sa tamang pag-attribute ng trabaho at pagpapanatili ng malinaw na communication structures. Ang naririnig ko, putol ni Richard, ay nahihirapan kang umangkop sa ating nagbabagong kultura ng kumpanya. Pinahahalagahan namin ang pakikipagtulungan kaysa sa individual credit dito. Baka kailangan mong pag-isipan kung tugma pa rin ang approach mo sa direksyon ng Pinnacle. Ang implied threat ay hindi may kakaila. Lagi akong nakikipagtulungan, depensa ko, pero ang pakikipagtulungan ay hindi nangangahulugang maaari ng i-presente ng ibang tao ang mga trabaho ko bilang kanila. Mukhang masyado kang possessive sa trabaho mo, Ann. Nakakabahala yan sa isang team environment. Siguro ay kailangan mong pagnilayan yan, sagot ni Richard na tila walang interes.
Nagtapos ang meeting na may malinaw na mungkahi na ang aking patuloy na trabaho ay nakasalalay sa mas magandang relasyon sa team, partikular kay Greta. Sa mga sumunod na linggo, mabilis na lumala ang sitwasyon. Natagpuan ko ang mga client proposals ko na binago bago ang presentations, kung saan ang mga key elements ay tinanggal o binago sa paraang mahihirapan ang strategy ko. Tuldok. Ang pangunahing account na pinangalagaan ko sa loob ng 2 taon ay muling inilipat kay Greta ng walang paliwanag, tinawag na development opportunity para sa kanyang lumalagong portfolio. Isang gabi habang nagtatrabaho ng late, narinig ko ang mga boses mula sa conference room. Bahagyang nakabukas ang pinto, at nasa loob sina Richard, Greta, at Denise na hindi alam na nandun ako. Si Anne ay nagiging liability sa departamento, hindi nag-atubiling sabi ni Richard. Ang kanyang pagsalungat sa ating bagong direksyon ay naaapektuhan ang moral ng team. Hindi naman kasalanan ko kung hindi niya kayang sumabay sa mga pagbabago, sagot ni Greta nang may kay-abangan. Sinubukan kong isama siya, pero sobrang nakapirmi na siya sa mga nakagawian niya. Maraming beses ko na siyang kinausap, dagdag ni Denise, pero ayaw niyang makinig. Lahat ng tingin niya ay parang personal na atake. Ang casual na pag-uusap tungkol sa aking profesional na pagkasira ay hindi ako makapaniwala. Nang gabing iyon, nagsimula akong maingat na idokumento ang lahat, nag-save ng mga email, nag-record ng mga meeting, legal ito sa aming estado na may isang party na pahintulot, at nagpanatili ng detalyadong journal ng mga insidente kasama ang mga petsa at saksi. Nang sumunod na umaga, natagpuan ko ang isang anonymous note sa desk ko. Mag-ingat ka. Ang childish intimidation tactic na ito ay nagpatibay lamang sa aking determinasyon na maunawaan ang nangyayari. Nagsimulang sabihin ni Greta sa mga katrabaho na nahihirapan ako sa mga personal na isyo, iginiit na ang aking lalong pag-iisa ay dahil sa emosyonal na instability sa halip na sistematikong exclusion. Nang tinanong si Mark kung ayos lang ba ako, napagtanto ko kung gaano kabisa ang narrative na kumakalat. Ang pagta-trader ay masakit. Nang malaman kong inilabas ni Denise ang aking confidential na impormasyon tungkol sa kalusugan sa mga katrabaho, ang mga paminsan-minsan kong anxiety attacks na naikwento sa mga late-night confidences ay naging chismis sa opisina, kung saan nag-aalok sila ng unsolicited advice tungkol sa stress management. Nagsimula ring tanungin ni Richard ang mga expense report ko sa publiko sa mga team meetings, kahit na ang mga ito ay naglalaman ng mga business dinners at client entertainment na naaprubahan ng walang puna. Kailangan nating maging maingat sa mga resources ng kumpanya, aniya habang tinatitigan ako. Ang ilang expenditures ay nangangailangan ng karagdagang justification. Pagkatapos ng isang ganitong meeting, naghintay si Marcus na matapos ang iba bago lumapit sa desk ko. May weird na nangyayari, confided niya. May mga closed-door meetings tungkol sa restructuring ng iyong accounts. Akala ko kailangan mong malaman ito. Noong weekend, habang access ko ang mga work files remotely, natuklasan kong may mga binagong performance metrics sa quarterly review ko. Ang mga draft numbers ay minanipula upang ipakita ang pagbaba ng resulta, kahit na ang totoo ay nagtagumpay kami. Tuldok. Ang mga client satisfaction ratings ay pinili na ni Edith, tinanggal ang mga positibong komento at in-highlight ang mga maliliit na alalahanin na wala sa konteksto. Ang coordinated effort na para sirain ako ay ngayon ay hindi na may kakaila. Pero ang hindi ko pa maintindihan ay, bakit ang sama ng loob ng kapatid ko ay ganun kalalim na ang pagwasak sa aking karera ay magdadala sa kanya ng kasiyahan. Ang pagtraidor ba ni Denise ay simpleng opportunistic advancement? At ano ang makukuha ni Richard sa elaborate scheme na ito? Kailangan ko ng mga sagot, pero mas mahalaga, kailangan ko ng ebidensya. Papalapit na ang 3 taong mark ng aking lihim na pagmamayari, at marahil ang kakaibang kasunduan ni Victoria ay mas nakikita na ito kaysa sa kaya naming maisip. Dumating ang Lunes ng umaga at sinalubong ako ng culmination ng kanilang mga plano. Si Sandra mula sa HR ay naghihintay sa desk ko, ang kanyang profesional na demeanor ay tila tense sa obvious na discomfort. Ann, hinihiling ang iyong presensya sa conference room A, kaagad, please. Ang paglalakad pababa sa hallway ay tila panaginip, lalo na nang mapansin kong nagmamasid sina Greta, Richard, at Denise mula sa break room na may mga ekspresyon. Isang disturbing na halo ng anticipation at artificial concern. Sa loob ng conference room, ang mga formal termination documents ay nakahanay ng maayos sa mesa. Umupo si Richard sa dulo, kasama sina Sandra at si Jordan Mills, ang legal counsel ng kumpanya. Ironically, siya lang ang nag-iisang tao dito na alam ang tungkol sa aking pagmamayari, kahit na ang kanyang maingat na neutral na ekspresyon ay hindi nagpakita ng kahit anong emosyon. Ann, umupo ka, knowledge ni Richard na walang paligoy-ligoy.
Ang meeting na ito ay upang ipaalam sa iyo na ang iyong employment sa Pinnacle Marketing ay terminated, effective immediately. Ang nakakapamalikmatang sandali ay nag-replay sa slow motion, mga salitang hindi ko inaasahang maririnig, sa kabila ng mga lumalaking ebidensya ng conspiracy. May mga documented serious concerns kami, patuloy ni Richard, isinlide ang isang folder patungo sa akin. Financial impropriety, pagsabot sa trabaho ng mga team members, at paglikha ng hostile work environment. Ang bawat akusasyon ay mas kapani-paniwala kaysa sa huli, ngunit inilahad ito na may conviction na posibleng naniwala ang isang outsider. Ipinagkibit balikat ni Sandra ang pagtitig sa akin, nakatingin siya sa kanyang notepad na tila sobrang intensity. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Greta. Hawak ang tablet at ang kanyang anyo ay wastong malungkot para sa isang tao na tungkol sa pagwasak ng reputasyon ng kanyang kapatid. Nakapag-compile si Greta ng mga ebidensya na labis naming ikinabahala, paliwanag ni Richard. Sa kabila na ito ay mahirap para sa kanya, naramdaman niyang propesyonal na obligasyon na i-report ang mga isyong ito. Ang aking kapatid, na parang perpektong gumagawa bilang isang reluctant whistleblower, ay ikinonekta ang kanyang tablet sa projector. Tuldok. Isang serye ng mga email ang lumitaw sa screen, na tila galing sa aking account, naglalaman ng mga hindi propesyonal na komento tungkol sa mga kliyente at katrabaho. Nakilala ko ang mga binagong bersyon ng mga aktwal na mensahe na pinili lamang na nai-edit para ganap na magbago ang kanilang kahulugan. Nakita ko ito ng aksidenteng nakopya ako sa isang client thread, paliwanag ni Greta, na nahahabag ang boses sa pinaghandaang emosyon. Ayaw kong maniwala na ang sarili kong kapatid ay magsasalita ng ganito tungkol sa aming team. Ipinagpatuloy niya ang kanyang performance. Ipinapakita ang mga doctored screenshots ng mga expense report na may inflated numbers kasama ang mga orihinal na resibo na nagpapakita ng discrepancies. Ang mga fabricated na ebidensya ay sobrang sophisticated na ang pag-disprove sa mga ito ay mangangailangan ng digital forensic experts. Nakakainis na gawin ito, tapos na ni Greta, pinapahid ang mga hindi umiiyak na luha. Pero matapos niyang bant ang aking karera ng direkta, sinabi niyang siguraduhin niyang hindi na ako uunlad sa industriyang ito kung hindi ko alam ang aking lugar. Kailangan kong dumaan sa masamang bintang na ito, isang pag-uusap na hindi kailanman naganap, na umiiwan sa akin ng sandaling hindi makapagsalita. Bago ko makabuo ng sagot, pumasok si Denise, kumukumpleto sa kanilang triumvirate ng impluensya. Ang kanyang testimonya ang marahil ang pinaka-nakakasira, na ginawang armas ang 3 taon ng pagkakaibigan laban sa akin. Si Anne ay nagiging hindi stable, sabi niya, gamit ang isang patangin sa akin na puno ng gawa-gawang PT. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya kaya na makita ang kanyang kapatid na nagtatagumpay. Na si Greta ay hindi karapat-dapat sa kanyang posisyon. Pinagsalita ni Denise ang mga distorted na bersyon ng mga pribadong pag-uusap, isinasalaysay ang mga normal na venting sessions bilang ebidensya ng professional jealousy at instability. Noong nakaraang buwan, inamin niya na sinadyang i-undermine ang presentation ni Greta para sa Westridge client, tuloy ni Denise. Mukhang proud siya dito, na nagbigay sa akin ng takot. Tumanggo si Richard na tila ito ay nagpatibay sa kanyang pinakamasamang hinala. Maraming pagkakataon ang ibinigay namin sa iyo upang i-improve ang iyong pag-uugali at performance, sinabi niya sa akin ng direkta sa unang pagkakataon. Ang iyong negatibong ugali, pagtangging makipagtulungan, at ngayon ay ang mga ethical violations na ito ay walang ibang choice kundi umalis na tayo. Isinlide ni Richard ang isa pang dokumento patungo sa akin, isang severance agreement na may aggressive na non-disclosure clause. Pirmahan mo ito, at maaari nating gawing mas painless ang transition na ito. 2 linggong severance kapalit ng iyong discretion tungkol sa mga internal company matters. Ang nakakainsultong offer ay tuluyang nakabasag sa aking naguguluhang katahimikan. Ang mga akusasyong ito ay fabricated, sinabi ko ng kalmado. May mga dokumentasyon ako na nagpapatunay. Na-review na namin ang lahat ng kaugnay na materyales, putol ni Richard. Ang desisyon namin ay final. Ang mga pagtatangkang ipagtanggol ang sarili ko ay sistematikong pinutol at hindi pinansin. Nang sinimulan kong ay lahad ang timeline ng manipulasyon, si Sandra ay nag-interject ng mga procedural objections. Nang tinanong ko ang tungkol sa pagiging authentic ng mga emails, si Jordan, ang abogado, ay umubo at iminungkahi na ito ay hindi ang tamang forum para sa mga technical disputes. Ang choreography ng aking profesional na pag-execute ay naging malinaw na ang lahat ng ito ay pinlano ng ilang linggo, marahil buwan. Bumigay ang seguridad sa labas bilang isang huling kahihiyan habang ako ay inescort patungo sa labas ng opisina. Nakatingin ang mga katrabaho ko na tila naguguluhan hanggang sa mga hindi maitatagong kasiyahan.
Si Greta ay nilagyan ang kanyang lalamunan at umiwas ng tingin habang ako'y dumadaan. Si Denise ay pinagtuunan ang kanyang mga sapatos na may biglang kagiliw, at ang isang cardboard box na naglalaman ng mga personal kong gamit ay naka-prepack na. Ang mga larawan ay tinanggal mula sa mga frame, ang aking award plaques ay nawawala, at ang mga client gifts ay wala ring nakitang. Ang mensahe ay malinaw. Ang aking pagkakaroon ay systematically binura mula sa pinnacle. Sa elevator, ang mga arkitekto ng aking pagbagsak ay hindi maiiwasang magbigay ng huling deklarasyon. Business lang ito. Walang personal, sabi ni Greta, na umaeko sa isang parirala na ginamit ko nang tulungan siya sa paghahanda para sa mahihirap na client conversations. Dinala mo ito sa sarili mo, dagdag ni Richard ng malamig. Ang iyong kakulangan sa pag-angkop ay naging liability. Si Denise, sa kaunting paggalang, ay nagkaroon ng decent na pahayag. Pasensya na't umabot sa ganito, pero wala na kaming choice. Sa iyong pag-uugali ay nakaapekto na sa lahat. Nagsara ang pinto ng elevator sa kanilang mga sariling righteous na ekspresyon, at napanatili ko ang aking composure hanggang sa makarating ako sa kotse sa parking garage. Doon ko lang pinakawalan ang emosyon sa mga luha ng galit, disbelief, at tunay na pagkasaktan, mga nakalculate na pagbetray mula sa mga taong pinagkatiwalaan ko. Habang mahigpit kong hawak ang manibela, nanghihina ang aking katawan sa pag-iyak, unti-unting lumitaw ang isang kakaibang katahimikan mula sa bagyo ng emosyon na akala nila ay nanag sila. Akala nila ay wasak na ako, pareho sa profesional at personal na aspeto. Wala silang ideya kung sino talaga ang kanilang kinakalaban. Sa loob ng 3 taon, tinupad ko ang mga nais ni Victoria, pinag-aralan ang pinnacle mula sa loob, na natutunan ang mga lakas at kahinaan nito. Tuldok. Ngayon, sa wakas ay naintindihan ko kung bakit napakahalaga ng kakaibang arrangement ng ownership ni Victoria. Binibigyan niya ako ng pinakamakapangyarihang advantage, kaalaman ng walang perceived power, insight na walang target sa aking likod. Sa kabila ng aking mga luha, unti-unting bumula ang isang ngiti. Nirelease nila ang babaeng nagmamay-ari ng bawat desk, computer, at client contract na nakasalalay sa kanila. Ang kanilang pagdiriwang ay magiging sobrang maikli. Sa loob ng 24 na oras, ang apartment ko ay naging command center. Nawala ang dining table sa ilalim ng mga ownership documents, company bylaws, at whistleblower protection statutes. Ang pader ng living room ay naging timeline ng mga pangyayari na nagdala sa aking termination, na may mga larawan ng mga key players at ang kanilang koneksyon na minamarkahan gamit ang iba't ibang kulay na sinulid. Para akong nasa isang detective movie. Matapos ang isang gabi, sa pagproseso ng mga emosyon, lumitaw ang strategic clarity. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha muli ng aking posisyon. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa buong saklaw ng corruption at tamang pagtugon dito. Karapat-dapat ang kumpanya ni Victoria ng mas mabuti kaysa sa pamunuan na nakabatay sa pagbetray at manipulasyon. Ang unang tawag ko ay kay Jonathan Wells, isang corporate attorney na konektado sa Pinnacle. Ang reputasyon niya sa paghawak ng mga komplikadong isyu sa corporate governance ay ginawa siyang ideal para sa aking kakaibang sitwasyon. Hayaan mong maintindihan ko ng tama, sabi ni Jonathan. Matapos kong ipaliwanag ang lahat, ikaw ang majority owner ng kumpanya na nag-terminate ng iyong employment, pero tanging ang board attorney ang nakakaalam ng faktong ito. Tama ba? Tama, kinumpirma ko. Ang 3 taong confidentiality period ay mag-e-end sa susunod na buwan, pero ang kasalukuyang sitwasyon ay nag-uutos na bilisan ang revelation. Agad na naisip ni Jonathan ang strategic mind niya. Nagbibigay ito sa iyo ng extraordinary leverage, pero mahalaga ang timing, masyadong maaga, baka subukan nilang sirain ang ebidensya, masyadong huli, at lalong magkakaroon sila ng kapangyarihan. Nagdevelop kami ng multi-phase strategy. Una, mangolekta ng komprehensibong ebidensya ng kanilang misconduct na lampas sa aking personal na grievances. Pangalawa, ihanda ang isang formal presentation para sa board of directors. Pangatlo, ang strategic revelation ng aking ownership sa tamang sandali para sa maximum na impact. Ang iyong termination ay maaaring isang blessing in disguise, napansin ni Jonathan. Naniniwala silang neutralized ka, na nagpapalamang sa kanila. Ang sobrang tiwala ay nagdadala ng kapalpakan. Nagring ang telepono ko ng gabing iyon. Si Mark ang tumatawag mula sa personal na numero at hindi sa kanyang work line. Kailangan kong ipaalam sa iyo kung ano ang nangyayari, sabi niya, na ang boses ay mahina. Pumasok si Greta sa opisina mo kaninang hapon. Nagdao si Richard ng department meeting, inihayag ang organizational improvements at ang iyong pag-alis dahil sa mga concerns sa performance.
Na-promote si Denise bilang senior team lead, siya na ang humahawak ng mga major accounts mo. Paano ang naging reaksyon ng team? Tanong ko, talagang curious sa perceptions ng mga katrabaho ko. Confused, sagot niya. Karamihan sa kanila ay nagtanong sa narrative. Tuldok, lagi kang sobrang competent, pero mabilis na pinapatay ni Richard ang mga tanong sa pamamagitan ng mga malabong pahayag tungkol sa impormasyon na hindi maibabahagi dahil sa legal na konsiderasyon, patuloy ni Marcus, na nagbibigay ng napakahalagang insider updates sa mga sumunod na araw. Samantala, natagpuan ko na mayroon pa akong remote access sa ilang bahagi ng sistema, isang oversight sa kanilang madalian na termination process. Dito ko natuklasan ang mas malalim na konspirasyon kaysa sa inaasahan ko. Isang draft organizational chart ang nagpakita na si Greta ay nakalaan para sa promotion bilang director sa loob ng 3 buwan, at vice president pagsapit ng katapusan ng taon, isang absurd na mabilis na timeline para sa isang tao na may limitadong karanasan. Ang annual compensation document ni Richard ay naglalaman ng malaking bonus na nakatali sa mga pagbuti sa efficiency ng departamento, corporate language para sa mga reduction ng staff. Ang mga email communications ni Denise ay nagpakita ng systematic na pagsira sa akin sa mga nakaraang buwan, nag-uulat ng wala sa kontekstong impormasyon kay Richard at nagmumungkahi na ang aking mga proyekto ay ilipat. Mas nakababahala pa ang mga financial improprieties na natuklasan ko. Ang client overbilling ay naging standard practice na, may mga serbisyong sinisingil pero hindi naman naibigay. Ang manipulasyon ng expense report ay lumagpas sa mga fabrication tungkol sa mga reports ko. Regular na ikinuklasipika ni Richard ang mga personal na biyahe bilang business travel. Maraming kontrata ang naglalaman ng mga probisyon na hindi favorable sa mga kliyente na iba sa mga bersyon na kanilang pinirmahan, potential fraud na pwedeng sum-ire sa reputasyon ng Pinnacle. Kung mabubulgar, ang mga pagta-trader ay umaabot pa sa labas ng professional boundaries. Sa draft folder ng emails ni Denise, natagpuan ko ang mga mensahe para sa aking ex-boyfriend na si James, na tila nakabuhol siya sa kanya sa loob ng ilang buwan habang dinadala ako sa breakup. Ang mga communication ni Greta sa mga katrabaho ay naglalaman ng mga pangungutya tungkol sa aking work ethic, personalidad, at maging sa hitsura ko. Ang mga email ni Richard ay kasama ang mga sexist remarks tungkol sa mga babaeng executives na tiyak na magdudulot ng gulat sa public relations team ng kumpanya. Sa bawat tuklas na ito, maingat akong nagdokumento ng ebidensya at gumawa ng mga backup copy na ligtas na nakaimbak kay Jonathan. Ang lumalabas na larawan ay malinaw, isang kultura ng pandaraya ang nahugis, at ang termination ko ay simpleng pinaka-nakikita na sintomas nito. Pinayuhan ni Jonathan na makipag-ugnayan sa mga board members ng paisa-isa sa halip na magkakasama. Ang element ng sorpresa ay nasa iyong pabor, paliwanag niya. Ang mga individual na pag-uusap ay pumipigil sa kanila na bumuo ng isang united front bago ka marinig. Sa mga sumunod na linggo, nag-schedule ako ng mga pribadong meeting sa bawat board member, na binanggit ang mga seryosong alalahanin tungkol sa mga kamakailang desisyon ng pamamahala, nang hindi sinasabi ang tungkol sa aking ownership status. Nakumbinsi ng aking ebidensya ang mga meeting. Sa gabi bago ang emergency board meeting na tinulungan ni Jonathan na ayusin, naghanda ako na parang isang abogado bago ang isang malaking trial. Ang aking presentation ay maingat na na-organize, ang ebidensya ay hindi mapapasubalian at ang delivery ay rehearsed para mapanatili ang profesional na composure, sa kabila ng personal na pagta-trader. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa banyo, nag-e-ensayo sa pivotal revelation. Bago tayo magpatuloy, may isang mahalagang bagay na kailangan niyong malaman. Hindi lang ako isang dating empleyado ng Pinnacle Marketing. Ako ang majority owner nito. Sa isang sandali, pumasok ang pagdududa. Nagsisikap ba ako para sa hustisya o para sa paghihiganti? Tuldok. Apatapangan kong naisip, sana ay aprobahan ni Victoria ang aking approach. Isang malalim na paghinga ang nagpasentro sa akin. Hindi ito tungkol sa personal na vindication, kundi tungkol sa paggalang sa legacy ni Victoria at sa kumpanya na kanyang itinayo ng may integridad. Ang mga taong nagplano upang alisin ako ay nagpakita na hindi nila pinapahalagahan ang mga halagang ito. Inilatag ko ang aking power suit para sa umaga, hindi yung suot ko na nakikita nilang ipinapangalan sa opisina, kundi isang custom-tailored navy ensemble na binili ko matapos akong maging owner pero hindi ko pa nagagamit. Kailangan kong ibalik, hindi lang ang kumpanya ko, kundi pati na ang kapangyarihan ko. Sa kagulat-gulat ay madaling nakatulog ako ng gabi na iyon, marahil dahil sa unang pagkakataon mula nang ako ay ma-terminate, hindi na ako biktima ng kanilang kwento. Ako na ang may akda ng mga susunod na mangyayari. Nang umaga,
Ang sikat ng araw ay dumaan sa mga kurtina sa aking kwarto. Habang tinatapos ko ang aking confidence-building ritual, isang pagsasanay na itinuro sa akin ni Victoria taon na ang nakalipas, nakatayo akong tuwid, mga balik at pabalik. Sinambit ko ang mga affirmations na ngayon ay may literal na katotohanan, kaya ko, makapangyarihan ako ang karapat-dapat na leader ng Pinnacle Marketing. Ang biyahe papuntang headquarters ay tila panaginip, pamilyar ngunit na bago ng bagong perspektibo. Hindi na ako nag-a-apply bilang empleyado, kundi bilang owner na bumabalik upang kunin ang akin. Inaayos ko ang rearview mirror ko, nahuhuli ang isang sulyap ng determinasyon sa aking mga mata na kahit ako ay tila nakakatakot. Nag-vibrate ang telepono ko sa isang text mula kay Marcus, na-assemble na ang board sa main conference room. Narito sina Richard, Greta, at Denise, mukhang mga mayayabang. Alam kaya nila. Tumitig ang security guard sa reception, tila nag-aatubili. MS. Morgan, akala ko ba may appointment ako sa board? Sabi ko ng kalmado habang nilagdaan ang visitor log ng may maingat na atensyon. Ang paglakad ko sa open office floor ay lumikha ng agarang atensyon. Ang mga usapan ay huminto sa kalagitnaan ng pangungusap, mga ulo ang umiikot, at mga bulong-bulungan ang sumunod. Sa aking likuran, tumanggo ako ng propesyonal sa mga dating katrabaho ko na ang mga ekspresyon ay mula sa pagkabigla, pagkalito, hanggang sa mga lihim na simpleng suporta. Nakasara ang pinto ng boardroom, pero sa pamamagitan ng glass wall, nakita ko ang pulong na nagaganap. Si Richard ay nakatayo sa dulo ng mesa, nagge-gesture ng emphatic tungkol sa isang bagay sa projection screen, habang ang mga board members ay nasa iba't ibang estado ng atensyon. Si Greta at Denise ay nakaupo sa tabi ng dingding, hindi sa mesa kundi malinaw na kasama sa executive discussion. Hindi na ako kumatok, binuksan ko ang pinto at pumasok ng may tumpak na tiwala. Excuse me, ito ay pribadong, nagsimula si Richard ng automatic, ngunit biglang napatigil nang makilala ako. Ang kanyang mukha ay mabilis na nagbago mula sa sorpresa, pagkalito, at nauwi sa irritation. Ganap itong hindi naaangkop. I-escort ka ng security palabas. Tumingin ang mga board members sa pagitan naming dalawa ng may magalang na pagkalito. Ang mukha ni Greta ay parang nawawalan ng kulay. Si Denise ay talaga namang nalunod ang kape sa kanyang blouse sa gulat. Magandang umaga sa lahat, bati ko sa buong silid ng kalmado. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi pangkaraniwang pagpasok, pero ang agenda ngayon ay nangangailangan ng aking presensya. Wala kang autoridad upang nandito, sabi ni Richard ng tahasan, habang umaabot sa telepono sa conference room. Tuldok. Isang paglabag ito, umalma ang chairwoman ng board na si Janet Williams, na bahagyang itinaas ang kanyang kamay. Bago natin tawagan ang seguridad, marahil ay maaring ipaliwanag ni MS Morgan kung bakit niya nararamdaman na kinakailangan ang pag-eksplosyon na ito. Ito na ang sandali na aking inensayo ng may perpektong composure. Inilatag ko ang aking portfolio sa mesa at tumingin ng direkta sa mga mata ng bawat board member. Bago tayo magsimula, dapat akong magpakilala ng maayos. Ako si Ann Smith, ang majority owner ng Pinnacle Marketing. Ang katahimikan na sumunod ay kitang-kita. Ang kamay ni Richard ay natigilan sa kalagitnaan ng pag-abot sa telepono. Si Greta ay umubo ng maliit, involuntary na tunog ng disbelief. Imposible yan, bulalas ni Richard sa wakas. Ang kumpanya ay inilagay sa isang trust matapos ang pagkamatay ni Victoria Wheeler. Tumanggo ako kay Jordan Mills, ang abogado ng board, na tila nag-aalangan sa kanyang pag-ubo. Sa katunayan, Richard, tama si MS Morgan. Ang legal na istruktura na itinaguyod ni MS Wheeler ay talagang naglipat ng majority ownership kay Ann Smith, na may 3 taong confidentiality clause na obligado akong igalang. Namigay ako ng mga kopya ng ownership documentation sa bawat board member. Tulad ng makikita nyo, lahat ay maayos. Nais ni Victoria na matutunan ko ang kumpanya mula sa loob bago ko ipanganak ang visible leadership. Ang mga kamakailang pangyayari ay naging dahilan para bilasan ang pag-reveal ng arrangement na ito. Sinuri ng mga board member ang mga dokumento, habang sina Richard, Greta, at Denise naman ay nagpapalitan ng mga nakabahalang sulyap. Ang buong bahay ng mga barahan nila ay bumabagsak sa totoong oras. Ito ay tiyak na hindi inaasahan, maingat na sabi ni Janet, ngunit mukhang lihay timo. Marahil ay dapat nating ayusin ang agenda natin upang talakayin ang pag-usapang ito. Pinahahalagahan ko yan, tugon ko, habang ikinakonekta ang aking laptop sa projector, at naniniwala akong dapat malaman ng board ang ilang nakakabahalang practice na umusbong sa ilalim ng kasalukuyang pamamahala. Sa susunod na oras,
Methodical kung ipinresenta ang dokumentadong ebidensya ng bawat impropriety, ang financial mismanagement, mga pagbabago sa kontrata ng kliyente, fabricated evidence laban sa akin, at systematic undermining ng tamang business practices. Habang lumalaki ang pagkabahala sa mga ekspresyon ng board sa bawat revelations, ipinaliwanag ko, ipinapakita ng mga email na ito ang koordinasyon upang alisin ako batay sa fabricated performance issues, hindi dahil sa anumang professional failings, kundi dahil ako ay naging hadlang sa kanilang personal na mga agenda. Sinubukan ni Richard na makialam ng ilang ulit, ang kanyang mukha ay unti-unting namumula sa bawat nabigong objection. Ito ay isang malubhang maling pag-unawa, sa wakas ay nakapagbitaw siya nang ako ay huminto. Ang lahat ng ginawa namin ay ayon sa standard business strategy. Tuldok. Ang pag-restructure ng mga teams para sa efficiency ay normal na corporate practice, pero ang pagmamanipula ng financial records at mga kontrata ng kliyente ay hindi standard na practice, kontra ni board member Thomas Chen, na inaayos ang kanyang salamin upang mas maingat na pag-aralan ang ebidensya. Hindi rin normal ang pagkukoordinasyon ng maling testimonya laban sa mga empleyado. Si Greta, na tila hindi na makapagpigil, ay biglang tumayo. Hindi mo naiintindihan. Palagi siyang inggit-ero sa akin. Ito ang kanyang paghihiganti sa wakas para sa mga pagkilala sa trabaho. Greta, hinarap ko ang aking kapatid sa unang pagkakataon. Ang mga email mula sa iyong account na nag-uusap kung paano manipulahin ang performance metrics at gumawa ng maling ebidensya ay nagsasalita para sa kanilang sarili. May access ka sa mga email namin. Tanong ni Denise, may takot sa kanyang mukha habang na-realize ang lawak ng kanilang exposure. Ang mga sistema ng kumpanya ay nag-iimbak ng lahat, ipinaliwanag ko. Walang tunay na nabuburi sa sistema. Ang mga individual confrontations na sumunod ay parehong masakit at kinakailangan. Sinubukan ni Richard na panatilihin ang kanyang executive demeanor, nagpupumilit na ang kanyang mga aksyon ay mga makatarungang desisyon sa negosyo at hindi personal na pagkaganti. Ito ay simpleng business strategy, sinabi niya habang inaayos ang kanyang tie na parang defensively. Ang pagpapabuti sa efficiency ng departamento ay kung minsan nangangailangan ng mahihirap na pagbabago sa personnel. Ganap nang iniwan ni Greta ang kanyang facade na may mga luha na dumadaloy sa kanyang mukha, mga tunay na luha. Palagi mong nakuha ang lahat. Umiiyak siya. Ang talino, ang tagumpay, ang pagkilala. Isang beses na nakahanap ako ng isang bagay para sa sarili ko, hindi mo ako pinagsabihang makuha ito. Tinulungan kita para makuha ka sa trabaho, tahimik kong sinagot siya. Sinusuportahan ko ang iyong karera. Pinili mong umunlad sa pamamagitan ng pagsabotahe sa akin. Ang breakdown ni Denise ay marahil ang pinaka nagbigay liwanag. Matapos ang mga unang pagdenial, sa huli ay inamin niya, nagsusumikap lang akong umunlad sa aking karera. Si Richard at si Greta ay kumukuha ng impluensya, at naitulak ka palabas. Nagdesisyon ako ng maayos. Gumawa ka ng desisyon upang isakripisyo ang 3 taon ng pagkakaibigan, itinuwid ko siya. Hindi yan strategy. Iyan ay tungkol sa karakter. Ang mga board members ay nagpapalitan ng mga nag-aalalang sulyap sa mga confrontations na ito. Sa wakas, tinawag ni Janet ang kaayusan. Ang mga alegasyong ito ay labis na seryoso, sabi niya. Kailangan nating talakayin ang mga nararapat na aksyon agad. May mga katanungan ako tungkol sa sekreto na ownership arrangement, si Tom ay nagdagdag. Bagaman legal ito, nagdudulot ito ng mga alalahanin sa pamamahala. Ipinaliwanag ko ang pananaw ni Victoria, ang kanyang paniniwala na mahalaga ang pag-unawa sa kumpanya mula sa iba't ibang perspektibo para sa epektibong pamumuno. Nais niyang maranasan ko ang pinnacle ng walang diferensya o pag-iisa na madalas na dala ng visible ownership. Nakita ko ang tunay na operasyon ng kumpanya, hindi lang ang gusto ng mga tao na ipakita sa akin. Sa liwanag ng mga natuklasan natin ngayon, kapansin-pansin ang kanyang foresight, napansin ni Janet. Si Jordan Mills ay tiningnan ang mga legal na implikasyon habang inilarawan ko ang aking mga plano para sa restructuring ng leadership ng Pinnacle at ang muling pag-commit sa mga ethical business practices. Tuldok. Ang detalyadong transition plan ay humanga sa board, na nagpakita na nakatuon ako sa hinaharap ng kumpanya at hindi lang sa personal na vindication. Pagkatapos ng maikling pagde-deliberate, bumoto ang board ng walang pagtutol upang kumpirmahin ang aking executive authority at pahintulutan ang isang independent investigation sa mga financial improprieties. Pagkatapos, tumango si Janet sa mga security personnel na tahimik na naghihintay sa pinto. Mr. Townsend, Ms. Morgan, si Greta, at Ms. Chen, agad kayong ay escort palabas ng premises, aniya. Ang kanilang access sa mga system ng kumpanya ay na-revoke na.
Ang pagkakapareho ng kanilang pag-alis na inescort sa pamamagitan ng parehong mga hallway kung saan ko naranasan ang kahihiyan ilang araw bago ay hindi nakaligtas sa sinuman. Si Greta ay nagmakaawa habang siya ay dinadala, nag-a-alternate ng mga paghingi ng tawad at mga akusasyon. Si Richard naman ay tahimik na nakatayo, ang kanyang karera ay unti-unting bumabagsak sa bawat hakbang. Si Denise ay tahimik na umiiyak, paulit-ulit na sinasabing, pasensya na, habang ang pinto ng elevator ay nagsara. Ang emergency staff meeting na iyon ng hapon ay nagbukas ng katotohanan sa buong kumpanya. Ang pagkashock ay nagbigay daan sa pag-unawa. Habang ipinaliwanag ko ang kakaibang ownership arrangement at ang mga naganap ng hindi ginagawang masama ang ibang tao, ang kanilang mga aksyon ay nagsalita para sa kanilang sarili. Ang integral marketing ay itinayo sa mga prinsipyo ng integridad at inobasyon, tinapos ko. Ngayon, tayong lahat ay muling nag-commit sa mga halagang iyon. Inaasahan kong makatrabaho kayong lahat upang patatagin ang ating kumpanya at magsilbi sa ating mga kliyente ng may kahusayan na nararapat sa kanila. Habang ang mga empleyado ay umalis na may mga ekspresyon mula sa ginhawa hanggang sa excitement tungkol sa bagong direksyon ng kumpanya, lumapit si Marcus na may malawak na ngiti. Alam kong may hindi tama, pero hindi ko akalain ang ganitong twist, sabi niya. Ang katotohanan ay mas madalas nakakaiba kaysa sa fiction. Tugon ko, habang unti-unting bumababa ang bigat ng nakaraang linggo. Salamat sa pagiging isa sa mga kaunti na nanindigan sa akin. Nauubos ang boardroom, maliban kay Janet, na nanatili matapos umalis ang iba. Magaling ang pagpili ni Victoria, sabi niya. Hindi maraming tao ang makakaharap ng ganitong sitwasyon na may ganitong kaayusan at kalmado. Naramdaman ko ang katwiran ng desisyon ni Victoria, hindi lang ang kanyang pagpili ng successor kundi pati na ang kanyang hindi tradisyonal na pamaaraan ng paghahanda sa akin. Sa pamamagitan ng apoy, nahubog ako bilang tamang leader na kailangan ng Pinnacle. Isang buwan pagkatapos ng dramatikong board meeting, ang Pinnacle Marketing ay tila isang ibang kumpanya. Ang pisikal na espasyo ay nanatiling hindi nagbabago, parehong open office layout, parehong conference rooms, parehong lobby artwork, pero ang atmosfera ay naging ganap na naiiba. Tuldok. Ang unang executive decision ko ay ang pagpapatupad ng isang transparent na leadership structure. Sinimplify at ginawang publiko ang organizational chart para sa lahat ng empleyado, na may malinaw na reporting lines at proseso ng pagdedesisyon. Ang mga lingguhang update sa buong kumpanya ay nagpapanatiling alam ang lahat sa mga pangunahing developments, na nag-aalis sa culture of secrecy na umusbong sa ilalim ng pamumuno ni Richard. Nagpatupad kami ng mga bagong ethical business practice policies, kasama ang isang anonymous reporting system para sa mga alalahanin. Ang mga client contracts ay na-review at inayos kung kinakailangan, na may mga transparent na pag-uusap tungkol sa mga nakaraang discrepancies. Nakakabilib, ang aming katapatan ay nagpatatag pa sa karamihan ng aming relasyon sa kliyente sa halip na makasira. Pinapahalagahan namin ang mga partners na inuuna ang integridad, sabi ng CEO ng aming pinakamalaking kliyente matapos ang isang mahirap na pag-uusap. Mas madali sanang itago ang mga isyong ito. Ang iyong transparency ay nagkukumpirma na nagtatrabaho kami sa tamang agency. Ang mga kapalaran ng mga humahantong sa aking pagbagsak ay nagbukas sa mga lubhang magkaibang direksyon. Si Richard ay humarap sa mga legal na kaso para sa financial fraud base sa mga findings ng investigasyon. Ang kanyang reputasyon sa propesyon ay nagkatagilid, at ang kanyang executive career ay effectively tapos na. Si Greta naman ay nakakuha ng entry-level na posisyon sa isang nagkukumpetensyang agency, simula muli sa naaangkop na antas para sa kanyang karanasan. Nagtaka ang aming mga magulang sa buong kwento, sa simula ay sinubukan nilang minamaliit ang mga aksyon ni Greta bilang simpleng hindi pagkaintindihan sa pagitan ng magkapatid. Tanging matapos ko ipakita sa kanila ang mga dokumentadong ebidensya, doon nila nagsimulang maunawaan ang tindi ng kanyang pagta-trader. Ang mga pagtatangkang ulitin ni Denise ang kanyang mga paghingi ng tawad ay pumuno sa aking email inbox ng ilang linggo, mga tawag sa telepono, text messages, kahit isang sulat na isinulat ng kamay na naihatid sa aking apartment, lahat ay naglalahad ng pagsisisi na tila totoo pero sobrang huli na. Hindi ko sila kailanman sinagot. Ang ilang pagta-trader ay hindi na maibabalik, kundi tanggapin bilang masakit na aral tungkol sa kalikasan ng tao. Ang muling pagtatayo ng tiwala sa loob ng kumpanya ang naging pangunahing focus ko. Nag-schedule ako ng one-on-one meetings sa bawat empleyado, nakikinig sa kanilang mga alalahanin at ideya na walang defensiveness. Si Marcus ay na-promote bilang Senior Strategy Director, kasama ang iba pang mga loyal members na ang talento ay na-overlook ng nakaraang pamunuan.
Naglunsad kami ng bagong mentorship program na nagpare sa junior staff sa mga may karanasang leader sa iba't ibang departamento, na lumilikha ng mga pagkakataon para sa paglago habang binabasag ang mga silo. Hindi gaya ng pabilis na pag-unlad ni Greta, ang mga promosyon ngayon ay sumusunod sa transparent na criteria base sa ipinakitang kakayahan at consistent na performance, hindi dahil sa favoritism. Mas naging hamon ang aking personal na healing journey kaysa sa professional na reconstruction. Ang mga lingguhang therapy sessions ay tumulong sa pagproseso ng malalim na pagta-trader mula sa mga pinakamalapit sa akin. Ang therapist ko, si Dr. Levine, ay espesyalista sa relationship trauma at nagbigay ng mahalagang pananaw. Ang nagpapahirap sa pagta-trader ay hindi lamang ito sumisira sa relasyon, ipinaliwanag niya sa isang session. Tuldok. Nasisira nito ang pananaw mo sa sarili bilang isang tao na may kakayahang kumuha ng desisyon kung sino ang nararapat pagkatiwalaan. Ang muling pagtatayo ng tiwala sa sarili ay naging mahalagang trabaho. Nakipag-ugnayan ako sa mga totoong kaibigan na walang koneksyon sa Pinnacle, mga taong nagbibigay ng suporta ng walang mga profesional na agenda. Ang mga weekend hiking trips, dinner gatherings, at mga tapat na pag-uusap tungkol sa aking karanasan ay nagbigay ng komunidad ng labis na kinakailangan ko ito. Ang fallout sa pamilya ay nangangailangan ng maselan na pag-navigate. Ang mga magulang ko ay unang nag-alinlangan sa pagitan ng pagdepensa kay Greta at pagpapakita ng gulat sa kanyang mga aksyon. Matapos ang ilang family dinners, sa wakas ay nakapag-establish ako ng malinaw na boundaries. Kaya kung panatilihin ang relasyon ko sa inyo na hiwalay kay Greta, sinabi ko sa kanila habang umiinom ng kape isang linggo, pero kailangan kong respetuhin ninyo na ang professional relationship ko sa kanya ay permanenteng naputol, at ang personal na relasyon namin ay nangangailangan ng malaking oras at espasyo para maghilom, kung posible man. Ang kanilang mga protesta na, ang pamilya ay dapat palaging magpatawad, ay nagpakita kung gaano nila hindi naiintindihan ang sitwasyon. Maaari akong magpatawad balang araw, ipinaliwanag ko, pero ang tiwala ay nakukuha sa mga aksyon, hindi sa obligasyong pamilya. Si Greta ay gumawa ng mga calculated choices sa loob ng ilang buwan na nangangailangan ng higit pa sa simpleng paghingi ng tawad para matugunan. Ang pagtataguyod ng mga boundaries na ito ay nakapagpalaya sa akin, sa unang pagkakataon sa aking buhay, na define ko ang aking mga relasyon batay sa aking mga tuntunin sa halip na umangkop sa mga inaasahan ng iba. Ang transformation ng negosyo ng Pinnacle ay lumagpas pa sa mga optimistikong hula ko. Ang mga relasyon sa kliyente ay lalong napatatag sa pamamagitan ng tapat na komunikasyon at bagong pangako sa kalidad. Ang bagong ethical marketing initiative, na tumutuon sa transparent na data practices at authentic storytelling, ay nakahikayat ng mga socially conscious clients na dati ay nag-aalangan na makipagtulungan sa mga ahensya. Nakatanggap ang Pinnacle ng industry recognition para sa aming turnaround at innovative na approach sa mga relasyon sa kliyente. Habang nakatayo sa entablado at tinatanggap ang award, tahimik kong pinasalamatan si Victoria para sa kanyang foresight at pananampalataya sa aking potensyal. Ang aking personal na pag-unlad ay kasabay ng ebolusyon ng kumpanya. Natutunan kong magtiwala selectively, pero ito ay may openness, pinapatunayan ang mahalagang impormasyon habang hindi natutokso ng paranoia tungkol sa motibo ng lahat. Ang pagiging leader ng totoo ay nangangahulugan ng pagkilala sa parehong lakas at kahinaan, na lumilikha ng isang kultura kung saan ang iba ay makakagawa ng kapareho. Ang di inaasahang pagkikita namin ni Denise ay nangyari 8 buwan matapos ang aking pagka-terminate, sa isang coffee shop sa kabila ng bayan mula sa mga opisina ng Pinnacle. Ang paunang gulat sa pagtanaw sa kanya ay nagbigay daan sa isang kakaibang katahimikan. Nang siya ay lumapit sa aking mesa ng may pag-aalinlangan. Hindi ko inaasahan ang pagpapatawad, nagsimula siya, pero nais kong malaman mo. Naiintindihan ko na ngayon kung ano ang nasira ko, hindi lang ang pagkakaibigan, kundi ang aking sariling integridad. Bakit mo ito ginawa? Tanong ko sa tanong na naging pahirap sa akin, sa kabila ng lahat ng ebidensyang natuklasan ko. Noong una, maliit na kompromiso lang, umamin siya. Ang pagsuporta kay Greta paminsan-minsan ay tila walang masama. Tapos si Richard ay nagsimulang isama ako sa mga executive discussions. Kapag nagbigay ako ng impormasyon tungkol sa iyong mga proyekto, ang kapangyarihan ay nakakahumaling. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Sa oras na na-realize ko ang linyang nahawakan ko, tila imposible nang bumalik. Tumanggo ako, hindi tinatanggap ang kanyang justification o tinatanggihan ang kanyang pagkatao. Ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan, Denise. Iyan ang isang bagay na kailangan nating lahat na dalhin. Hindi na kami nagkaayos ni Denise. Ang tulay na iyon ay tuluyan ng nasunog, pero ang pag-uusap na iyon ay nagbigay ng closure.
Hindi ko alam na kailangan ko ito. Habang umaalis, wala akong naramdaman na nag-aapoy na galit o sakit na noon ay lumamon sa akin, kundi pagtanggap na lang at handang mag-focus sa hinaharap. Ang buong karanasang ito ay nagturo sa akin ng mga aral na walang paaralan ng negosyo na makapagbibigay. Nalaman ko na ang self-worth ay dapat manggaling sa loob mismo, hindi kailanman nakadepende sa iba para sa validation. Natuklasan ko ang kapangyarihan ng pasensya at strategic thinking kapag ang emosyon ay humihingi ng agarang reaksyon. At sa pinakamahalaga, nakilala ko na ang mga tunay na relasyon, personal man o profesional, ay nangangailangan ng consistent na pagkakapareho sa pagitan ng mga salita at aksyon. Minsan, ang mga taong labis na nasaktan ka ang nagbibigay sa iyo ng pinakamahalagang regalo, ang lakas na muling buuin ang sarili mo, mas matatag kaysa dati. Ang pagtraidor na sanay sumire sa aking karera ay sa halip naging dahilan upang maging mas mapanlikha akong leader at mas totoo akong tao. Sa mga pagtatangkang ibagsak ako, hindi nila sinasadyang naipakita ang aking tunay na tibay. Habang patuloy na umuunlad ang pinnacle sa ilalim ng aking pamumuno, kadalasang naiisip ko ang kakaibang arrangement ni Victoria. Hindi lang siya nagbigay sa akin ng kumpanya, nilikha niya ang mga kondisyon na pinilit akong pagtrabahuan ito, upang maunawaan ito ng malalim, at lumaban para dito kung kinakailangan. Iyon ay isang legacy na karapat-dapat pahalagahan sa bawat desisyon na gagawin ko sa hinaharap. Wakas ng kwento. Salamat sa pakikinig, hanggang sa susunod na pagkakataon.